Isa TV Production. Your only island TV channel. Ngayon ang tanong, dahil napakaganda ng inyong mga kwento, kung gagawin nating pelikula or teleserye sa Isa TV, ang mga buhay ninyo, anong title ang gusto ninyong ibigay? Ma'am Evelyn. Tulo po ay, kung kaya ko, kaya nyo rin. Ay, ayan. Kung kaya ko, kaya nyo rin. Kaya nating lahat. Si Gerald. Ako naman po, modern day. Oh, bakit Daniel? Kasi Daniel po, siya po yung isa sa mga inspirations ko. He's a biblical character na kung saan grabe po yung niwala niya, paninindigan niya sa Diyos. The story of Daniel, I can see it po as my inspiration na this time, this modern generation, may papakita po yung paninindigan, paniniwala po sa Diyos. Ang ganda. Ayun, no, as I was saying, grabe yung makikita mo yung miracle talaga na sinasagot ng Diyos yung mga panalangin mo. So, eto ngayon, ikaw. Ano ang title? Puro ang magiging title ng movie ko is Kintsugi. Ano yun? Kintsugi, Kent and Kintsugi is a Japanese art na yung meaning niya, yung Kintsugi kasi is a Japanese art na pag yung dati kasi sa mga era ng so pag nabasag yung pottery, so wala na yun. Tapos ang ginagawa din sa era na yun, on that particular era, yun na yung Kintsugi, they repair that broken pottery or vase with a gold. So mas nagiging precious yung nabasag na pottery. Ay, gusto ko yan. So, po na nag-aaral, I want to say to them that they need God, they really need to hate Allah, that everything can go easy if only trust His Son. Correct. And also, they need also to put effort on the things that they wanted to achieve, but make sure they are also involving God or Allah along their journey. Correct. And everything, because I can really testify the goodness of God from my story, and also I can really say that God can turn. Ang galing. Hindi lang sa estudyante yung message mo yan, sa lahat sa atin. You cannot climb the ladder of success with your heads inside your pockets. Kasi kailangan mo talaga ng buong ikaw na to climb the ladder of success. Dapat talagang pursigido ka, talagang ibigay mo lahat. Akala ko naman wag kang gagastos. It's very important po to surround yourself with people, friends, relatives, imaginary friends, pwede rin. Di ba? Parang just to have somebody and maliban doon sa friends and support system, family, who would cheer you on, you also need people who will remind you or who would correct you. Diba? Kasi minsan pag wala ring nagsasabi, oy, hindi na tama yung ginagawa mo. Di ba? Ikaw siguro naranasan mo yon kasi you went through a past, ganyan. So yon, support system. Who is there to support you? Who is there to remind you? Buenos dias, Isabela City. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Mabungahong adlaw, Basilan.
ang edukasyon ang tanging pamana na kayang ibigay ng bawat magulang. Hangad nila na makapagtapos ng napiling kurso ang kanilang mga anak. Ngunit dahil na rin sa hirap ng buhay, ay madalas ang nagiging katuwang ng mga magulang ay mga pribilehiyong scholarship ng kanilang mga anak. Dito sa Isabela City, may 4 na kwento tayong tutunghayan. Mga kwentong kapupulutan ng aral at inspirasyon ng ating mga kabataan. Tara at samahan niyo po ako sa aming munting kwento dito lamang sa Vida Isabela. Ayan, eto nga ho, meron ho tayong 4 na mga bisita dito. Nangako ako ha, inspiring ang mga kwento ninyo. Ayan, let's welcome po si Kenny, ayan, si Roslan, si Girly, at si Nurulin. Ayan, no, sila ang magkukwento sa atin ng kanilang buhay, hindi lang buhay estudyante, kundi buhay iskolar. At syempre, kasama natin ang ating ever-dependable Nax naman, na kasama ho sa PESO, although hindi lang employment, livelihood, no, pati ibang opportunities po ay nasa opisina rin ho nila, si Sir Ayeng Stingson. Ayan. So yon, kayo ay mga scholars ng SPES. Hindi sabay-sabay. Oo, ano ang SPES? Special program for students. Special Program Employment for Students. Ito ho ay actually programa ho siya ng DOLE. Oo. So, nung umupo po ako as mayor, meron na talaga silang ganyang programa. Mamaya ikukwento ko, no, kung ano yung naging experience ko rin. Kasi it was also a turning point for me nung nakita ko yung unang-unang listahan ng SPES. Mamaya ikukwento ko. Pero sige, kayo muna. Sino sa inyo ang graduate na? Lahat kayo graduate na. Graduate nung 2022. 2023. Kayong tatlo ngayon lang. Congratulations! Ayan. Oo, matanda ka na, Ken. So, sige. Anong mga natapos nyo? Ken?
Bachelor of Secondary Education, major in English. Okay. Girly. Bachelor of Early Childhood Education po. Ang galing. Nuruin. Bachelor of Early Childhood. Okay. Ikaw, Bachelor of Roslan. Agricultural Technology. Ayun. Ang galing. So, paano ninyo, before kayo naging SPES scholars, no? Naging SPES kayo, anong year na kayo sa college? Ako, second year po. Third year po. First year, oo. So, paano, may ano ba? Bakit kayo naging interesado sa scholarship? Which is, Oo, sige, Roslan, ikaw. interesado po ma'am sa yung kayong scholarship. Katulong sa ating pag-aaral po ma'am. Kaya I'm Okay. looking for para ma-atog ko sa ating pangailangan. Kasi medyo hirap. Dapat ma'am yung mag-aaral ka walang importado. Lalo na yung mga magulang. Ikaw, Nurul In. Nalaman ko po yung SPES sa one of my classmates. Sabi niya kung gusto daw ako mag-apply as a SPES. Tapos sinama ko ano po yung SPES. Sabi niya, opportunity ko for students daw like sa amin na need ng school financial. Anong taon to nung nag-apply ka? 20? Ano yun? 2019. 2019. First year po. 2019. Okay, sige. Ikaw? Ako po kasi ma'am, nag-work po kasi ako sa laundry shop as my part-time po para mapatulungan yung personal expenses ko and fam ko po. And para hindi na po ako maging burden sa kanila. And yung isa po kasi namin customer sa shop po, sabi niya sa akin, nakitaan niya po ako ng potential na parang matyaga daw po ako. Okay. Sabi niya kung may may SPES program daw po. Sabi niya, if gusto mo or if interested ka, mag-apply ka. So, Pangalanan natin yung kliyenteng yan. Sino yan? si Jaina po, Majakin. Opo. oo. Tapos sabi niya po sa akin, if kung gusto mo lang naman, mag-apply daw po. So, nagkaroon po ako ng idea dahil sa kanya. So, nag-try po ako mag-apply sa peso po and hindi ko po din inasahan na matatanggap po ako. Alhamdulillah. Okay. Ikaw, Ken? Ako po, since high school, I am working na talaga. I'm a working student to suffice my studies. Kasi, syempre, mahirap din kami. My father's just a Hindi halata. My father's just a carpenter, tas nanay ko housewife, ganyan. So, nag-work talaga ako para matustusan ko yung pag-aaral ko. And then, dumating yung pandemic, so medyo nag-struggle sa first year to second year. Buti na lang nung pagka-second year na, yung classmate ko nagpa-process ng requirements. Tinanong namin kung para saan, tapos sabi niya, sa SPES daw, tapos in-introduce din sa amin. So ayun, nag-join kami mag-apply sa PESO for SPES. And thanks God, andito na. Ito na ngayon, ang daming doors na nag-open because of SPES. Oo. So yun nga, nakwento na ninyo na ikaw, Roslan, di mo nabanggit. Paano mo narinig yung SPES? Narinig ko po yung isa sa mga kaibigan ko dito na trabaho, si Maisir Amerin. Sabi niya, kung gusto mo pagtrabaho pang sideline lang, parang subukan yung pag-aaral. Kaya pumunta talaga ako dito man sa para mag-apply. Bale, dalawa po kayo magkapatid yan, si Herwin Sabturano. Tapos, isa lang ako nakapasok, siya hindi. Buti na lang nakapasok sa scholar. I think ikaw din yun ma'am mo ng paraan. Ayun, ikukwento ko. Sige, ang SPES po kasi, may pondo ang DOLE for that. Yes. Pero ilang percent nga ng ang binibigay nila? 40% from DOLE and 60% from the LGU, from the city. So yung natatanggap ninyo, 40% noon, bigay ng DOLE. Yes. Ang 60% po ay bigay po ng city. So when they gave me the list of the applicants for the SPES, talagang inisa-isa ko yon. I think it was your batch, 2019 yung first time ko po umupo. So I had to choose ilan lang, Tapos ang daming matatanggal sa listahan. So nung binabasa ko yung profile ninyo, merong orphan, merong anak ng single parent, merong anak ng PWD. Sobrang mga kadramahan sa buhay. Parang hirap na hirap akong magtanggal, di ba? Kasi makikita mo talagang kailangan ng lahat. So,
sabi ko kay Ma'am Ara noon, gusto ko sana yung hindi maipasok sa SPES, let's come up with our own educational assistance program para mabigyan pa rin natin sila kahit hindi sila pasok sa SPES. Kaya siguro yung brother mo nakapasok din doon. Ayan. So, bilang mga SPES scholars, ano yung mga expected from you? Meron bang nire-require na certain grade or dapat hindi bumagsak or ano ba? Girly. Yun po yung isa sa mga requirements po namin para sa pag-a-apply ng SPES is yung COR po galing sa registrar, in which kailangan po yung grade namin pasado 85 po pataas. Tapos habang estudyante kayo, dapat walang failing na grado. Opo. Or meron kayong dapat nare-reach na average. Wala naman. Kahit pasang awa, okay lang. Basta pasado. Oo. And then, you are required to work. Diba? Yes, Kaya 30 siya, days. ano nga ulit? Special program for employment of students. So, ano mga naging trabaho ninyo? Sinurul in? Nung first avail ko po, sa HR po ako, Human Resources Office. Mm-mm. Under po kay Rose Luna. Anong ginagawa mo doon? Nag-type po sa computer kung may pinapautos po sila. Minsan, messenger po, inutusan kami ipa-fill up sa mga offices po dito sa... Ilang araw kayo nagtrabaho? 30 days. 30 days. Ha? 20 days. Oo, 20 days. days. So, pero yung 20 days na yon for 1 year. I mean, sa every 1 year, Once a year. siya, you are required to work for 20 days. Ayan. Ikaw, Roslan, saan ka nagtrabaho? Which related sa akin po. So, okay, napakalit yung mga trabaho. Oo. Ano ginagawa mo doon? Assign ako sa system advertiser, labas maganda Nag-active ka, oo. Nung time na yon, anong mga ginagawa ninyo? Pandemic yan, di ba? Yes, ma'am, pandemic. Oo. So, kasama ka dun sa mga namimigay ng mga seedlings. Yes, ma'am. Kasama talaga. Ayan. O, ikaw naman, Ken. Ako, grabe, feeling ko napaka-productive ko during those SPES ko kasi sa City Tourism Office ako kay Sir Claudio M. Ramos. Ang dami namin ginagawa, organizing activities, events. So, masaya. Parang ang dami kong na-learn doon about the government, mga process, ganyan. Masaya. Ang dami kong na-ano. Tapos, hindi lang doon kasi nag-stop after ng 20 days na duty na yon. Parang madami pang rackets, madami pang Anong rackets to? Minsan nag-host, kaya nagtatapin ganyan. Tapos nag-tour guide din. So, madami talaga mga sideline dahil sa SPES, madaming opportunities ang nag-open. Para siyang labusan papunta sa Encantadia, sa Devas, ganyan. Narnia ba ito? Sino pa? Girly? Nung last year po kasi yung first agreement ko sa SPES, na-assign po ako sa Civil Registry Office kay Ma'am Dayang po. And sobrang dami naming na-learn sa kanya. And yung mga time na po yun, yung mga ginagawa po namin is, nag-bind po kami ng mga live birds and nag-arrange po and nag-survey din po kami ng kung maayos po ba yung pakikitungo ng mga nagtatrabaho dun sa mga client po. Yun po. Ang galing. I think one of the objectives ng SPES, maliban doon sa tulungan kayo sa pag-aaral ninyo, yung exposure ninyo sa government work, no? Kasi isa yan sa mga, kahit ako, kung hindi ako nagtrabaho sa gobyerno, hindi ko rin alam anong proseso ng gobyerno, di ba? So, because of that, of your experience, kahit pa paano, familiar kayo na hindi yan ganyan kadali, hindi yan, or yung iba, naaasar sila, bakit ba ang dami-daming requirements, ang dami-daming process, but at least with your experience, no, talagang meron kayong ganong perspective na, after that,
meron ba sa inyong nangarap na magtrabaho sa government? Pero ma-education tong dalawa eh. Ikaw din, di Speaking ba? of that, sa clerical work na ako ngayon. So, hindi pa ako nag-pursue sa teaching. Oo. Nandito muna ako Pero sa, pumasa ka na sa board, yes, di ba? po. Noong last Oo. March 19, 2023. You are now with Lido. Yes po. Oo, ayan. Sige. So, kayo, kahit na of course, ang pinili ninyong profession ay sa teaching, no? Meron bang parang naging interested din kayo to work in government? Opo, ma'am. Kung inshallah mabibigyan po ng pagkakataon, why not? Oo. Ikaw, Nurulin. Yes, ma'am. Sa HR din. Opo. Ikaw sa agriculture. Nag-agree summit tayo ha? Napunta ka ba? Hindi. Agree Summit, no? Oo, meron tayong Agri Summit. Or baka busy ka kasi graduate ka. Mag-graduate that time. Oo, ayan. So anyway, ano yung pangarap ninyo sa buhay? Kaya hindi ko Magkapera siya. Maging mayaman. Pangarap ko lang talaga makahelp sa parents ko. Dapat mapatay ko ng bahay yung mother and father ko. And of course, In how many years? ang goal dapat mga below 10 years ganyan. Oo. Kaya kahit na tayo. Tsaka gusto ko rin magkaroon ng business kasi gusto ko din maging boss. Ayoko. Oo, ganun. Para kahit may work tayo sa iba, sa business natin tayo din ang boss. Ganun. Lalo na pag sa government ka ha, At hindi least yung mayaman sa gobyerno. Dapat meron ka talagang negosyo. Pati Hindi enough magagamit yung yung leadership sweldo. skills ko doon sa negosyo Correct. ko. Oo. Ikaw, Nurulin, anong pangarap mo? Gusto mo talagang maging teacher? Kaya yun yung course na kinuha mo? Kung papala rin, ma'am, inshallah, kung makapasa. Inshallah. Pero kung hindi, kung mabibigyan din ako ng opportunity na maka-work as a government ma'am, sure po. Kung ano na lang yung darating, blessing, ganyan, tanggapin na lang po. Kaysa naman sa wala, kaysa naman tambay sa bahay, kaysa naman walang gagawin. At least makatulong kahit paano sa parents. Ikaw, girlie. Kung makakapag-teacher po, inshallah, makapasa this March next year, okay po mag-teacher, ma'am. Pero kung ano po yung darating, kung ano po yung kadar ni Allah sa akin, yun na lang po. As long as may sweldo, may provide po sa family. Yun po. Ikaw, Roslan. Maliban po sa maabot ko yung pangarap ko kapag tapos sa kamaginawang buhay, gusto ko rin madala yung nanay ko sa lugar nila. Which Saan? is Indonesia, ma'am. Yung my mother sa Indonesia. For how many years man din siya nakapunta doon. Saan sa Indonesia? Hindi ko pa nanon. So parang yun. Yung lugar niya. Nakalimutan ko yung place na. Yun ang gusto niya, ma'am. Kaya yun talaga yung... Matagal na siya dito, hindi nakabalik. Year na, ma'am. Kasi with the story, galing kami sa Sabah, tapos Bebas. Parang innocent talaga, ma'am. May father sa Pilipino. Kaya yun. So, saan ang father mo ngayon? Sa Lukbot, ma'am. Okay. Pero interestingly, ba't ka nag-agriculture? Which is when as in high school, ma'am, nag-aquaculture po ako, ma'am. Tapos yung knowledge... Paano ka nag-aquaculture? Meron sa Malamawi, ma'am. Okay. Tapos may insito kami nakuha sa galing Dipolo. Okay. So which is, sabi ko, ang daming course na nagpipilian sila. Tapos sabi ko, kulang sa agriculture. Yung ano nila. Which is may knowledge related sa agriculture. Sabi ko, sayang yung lupain doon sa Lukbuton kung hindi ko Correct. Pinili ko, ma'am, yung agriculture. Which is nagamit ko ngayon. Ang galing, oo. Pwedeng mag-work with the city, no? Kasi priority po natin na agriculture ngayon. Ayan, ang gaganda at totoo namang inspiring, no, ang kanilang mga kwento. Mamaya, pag-uusapan naman natin through kay Sir Ayeng, paano ba pumasok sa SPES, paano yung proseso, sino ang lalapitan, no? Sa pagbabalik po yan ng Vida sa Vela.
Ayan, nagbabalik po tayo dito sa Vida Sabela. At as promised, no, lalo na sa mga interesadong mag-apply, kasama po natin si Sir Ayeng Singson. Sandali, ilang taon ka na sa peso? Nag-start po ako as JIP, ma'am, 2019. Then, naging volunteer for 7 months. Then, after that, naging JO po. JO. So, until now, JO po. Ayan. Oo, naku, dapat maging regular na to. Oo, kasi isa siya sa mga talagang lagi kong nakikita, no, sa mga, peso activities natin. So, yun. Paano ka naging SPES coordinator? Yun na nga po. Dati po, under po kami ng January Zanoria. Bale, hindi po ako yung SPES focal. Under po ako sa Tupad. Ako po yung Tupad Pero focal. dole program pa rin. Yes po. Then, nung nag-start na po, nag-start na yung 2021, so, hindi kayo makaharap po, ako po yung na-assign bilang SPES focal na po, ng dole program. Kasi familiar ka na sa dole. Yes po. Oo. So, ano ba ang mga, ano yung matatanggap kung SPES scholar ka? Anong mga benefits? Yung mga benefits po na once maging isa kang scholar ng SPES is, yun na nga po, is ano na po yung salary and yung experience po. And full-time po siya till first year, college to fourth year po. Ayan, oo. Magkano yung natatanggap nila? 40% po from Dole and 60% po from LGU po. So, iba-iba po kasi every year po yung budget ng SPES. So, this year po is nakatanggap sila ng 9,600 plus after po. 20 days Yes, of po, working. after 20 days. 9,600. Ang 40% nun, magkano yun? May math major ba dito? Magkano yung 40%? 3,876 ang galing sa Dole. Yes, po. Ang galing sa LGU ay 868 po. 5,868. Ayan. And how many SPES scholars do we have? This year po. This This year. year po is meron tayong 200 po. 200. When I assumed office, we were 190. Yes po. 190 scholars. Kasi syempre, depende din po yun sa budget na available po from Dole. Tapos, tatapatan nga ng 60% ng ating city. So, we started with 190 hanggang sa naging 210. And then, ngayon, 200 lang. Yung 10, ano nangyari? Oo. Kasi bumaba po talaga ang pondo natin for 2023. No? So, bumaba pati yung IRA or yung NTA natin. Pero eto nga yung pinag-uusapan ho namin kanina. Yung kung papasok ka sa SPES, pasok ka hanggang sa makagraduate ka. Yes po. So, pag halimbawa naging SPES scholar ka ng first year ka, every year na yon hanggang sa fourth year at gagraduate ka. So, every year, pasok ka sa listahan, you work for 20 days, and you get kung magkano yung salary na available for that year. Kung pumasok ka ng second year, third year, fourth year. Kung pumasok ka ng third year, and fourth year. So, magkakaroon tayo ng slot, mag-open ng panibagong slot pag merong graduate, or pagka merong hindi na nagpatuloy, or pag nag-increase ang pondo natin, no? Tapos pumayag ang Dole, so pwede tayong mag-add. So, ano yung requirements? You walk us through. Paano mag-apply? First po is, as a focal po, everyday po, lahat talaga, everyday is may mga walk-in applicants. So, yung requirements namin sa mga walk-in applicants, ma'am, is mag-fill up sila ng LSRP form. Yung form na yun, ma'am, is galing po sa Dole. Then, nakasaad na po sa likod kung ano yung program na isasali ng applicant. Then, after that, ma'am, if matatawagan na po sila, that's the time, ihingian po namin sa requirements na sila na po yung mga final. Sandali. So, pupunta sa peso. Yes. Saan bang peso office? Sa barangay Binuangan po. Andoon, sa New City Gym. Ayan, punta ho kayo doon sa bagong gym natin. So, hanapin po ninyo si Sir Ayeng. Sabihin nyo, gusto nyo mag-apply ng SPES. So, pagdating nila doon, may ibibigay kayong form sa kanila.
Fill upan nila yon, and then Magkakaroon po ng initial interview. hintayin nila na tawagan sila. Doon ba sa for example, may 50 na nag-walk-in at nag-apply. Lahat ba ng 50 na yun tatawagan natin? Yes po. Oo. So, hintayin po ninyo yung tawag sa inyo. Yung first tawag would be for the first screening. Meron na ba silang dadalhin ng mga requirements? That's, sa first call, ma'am, dapat may dala na sa requirements. So, ito na yung mga requirements. Ano yung mga requirements? Sige. So, 2x2 picture, 2 pieces. Oo. Andito na yung live birth, photocopy. Photocopy ng live birth. Okay. Hindi siya kailangang authenticated copy. Okay. So, yung mga nasa baul ninyo, na mga birth certificates nyo, pwede yun lang. Photocopy nyo lang. Then, yung school record po na kailangan po may average nila. Then, yung barangay indigency po. Kung halimbawa, pumunta ng middle of the school year, so anong grade ang dadalhin niya of the previous year? Previous po, ma'am. Depende din po kasi sa school kung baka date po magbigay ng average or mga incomplete pa po. Okay. Subject po. Okay. Ano pa? Yun lang po. O, yun lang. So, 3 lang. 2x2. Okay. Live birth. Filtered, hindi. Baka naman sobrang filtered, hindi ka makilala. Normal lang po. Ayan. Kailangan ba sa studio? Hindi Yan, na po. totoo. Pwede di ba minsan sa phone and then ipaprint mo lang. Oo, wag masyadong filtered. Mga 20% lang, okay na. Di ba? And then, yung birth certificate, photocopy, School record po. school record And that the would barangay reflect your grades, your average, and barangay indigency po. indigency. So, kailangan talaga meron yon, no? Kasi, syempre, pina-prioritize natin yung nangangailangan. Okay. So, after the first screening, Bale, tatawagan sila, ma'am, for the orientation. Kasi sila na po yung finalists for the SPES po program. kailan nila malalaman na pasok sila? How do we inform So, them? first call pa lang, ma'am, alam na po nila na sila po yung mga natanggap kasi direct na po magdadala ng requirement. So, it means sila po yung mga natanggap po. Oo. So, pag pinatawag po kayo, ibig sabihin, pasok na kayo. Pag hiningan na kayo ng requirements, Yes. ibig sabihin, pasok na kayo. Ayan, ang galing naman. So, balik tayo dito sa ating mga iskolar ng bayan. Ayan. Kanina, no, you were telling me, kumusta yung buhay, bakit kayo naging interesado na mag-apply. Makikita mo na talagang andun yung husa at talagang pursigido kayong makapagtapos. Diba? So, sino yung inspirasyon ninyo sa buhay at bakit talagang gusto ninyong guminhawa? Siyempre, Sige. yung parents po. Yung unang-una po sa lahat, yung parents po and yung self po. Kasi after all the struggles na nangyari na napagdaanan mo, matatag ka pa rin. Kaya kailangan maging malakas ka talaga para sa pamilya mo, para sa sarili mo. Yun po. Pag may mga times na gusto mo nang mag-give up, no? Ano yung nagpupush pa sa'yo na to continue? Yes, may mga time talaga na naisipan mo, ipagpatuloy ko ba itong laban to o ihinto na lang ako. So, yung mga naging inspirasyon ko po yung mga magulang ko. Kasi nakikita mo yung mga sakripisyo nila para lang yung pag-aaral mo. So, kailangan talaga ipagpatuloy kahit anong mangyari. Totoo ba yan? Kasi ako minsan pag sinasabihan ako ng mga anak ko, parang feeling ko binobola ako. Hindi. I mean like, parents really do play a very important role. Yes, No? ma'am. Kasi meron akong anak na, he's taking up kasi multimedia. No? Na talagang totally wala akong maitulong. Like, sabihin niyang hirap na hirap siya sa homework niya, hirap na hirap siya mag-review. Like, wala talaga akong, all I can say is, naku anak, kaya mo yan. Or alam mo, wala talaga akong may advice sa kanya. Does it help kahit ganun lang? I mean, what are your parents' words that really help you in times of yung mga challenges? Meron ba kayong mga naaalala na pag sinasabi nila,
nagmamatter sa inyo? O, di ba? Ang hirap ng tanong ko. Ken! Ako naman, pag Sige, sinasabi isa-isa lang kayo. talaga sa akin na nanay ko, kapag na-feel ko talaga na kapag sinasabi niya sa akin na, ay, kaya mo lang yan. Maliit na bagay lang yan sa'yo. Ang dahil mo nga na-achieve. Marami ka nang nagawa or na-prove or na-achieve ganyan. Maliit lang yan sa'yo. Ganyan, kaya mo yan. Ganyan. Parang, okay. First kasi, for me kasi talaga, dapat unang-una maniwala sa akin, nanay ko. Oh. Kasi my priority talaga is to make my mama proud talaga. Ganyan. Siya talagang number one inspiration ko. Parang si Rizal. May primera inspirasyon. Okay. Yes. So, ako kasi, I'm always, I think it's not a good motherhood attitude. Ayoko kasing nape-pressure yung mga anak ko. Kaya minsan, ako na yung nagsasabi ng, anak, relax ka lang. Di ba? Okay lang ba yon? Okay lang din Baka naman. naman nadi-demotivate ko yung mga anak ko if I say that. Hindi naman kasi siguro na-feel din nila na kailangan mo minsan mag-take a break kasi baka kasi sabi naman mother knows best, so baka minsan kanya nag-overwork na yung mga anak nila. Correct. Pero sa sarili natin bilang anak, alam natin na kaya pa naman natin, pero syempre na-appreciate natin yung concern ng nanay natin sa atin. Oo. Kasi ako naman, feeling ko sobrang ng mundo ninyo. Sobrang Complicated. ang layo po sa mundo ko, mundo ng henerasyon ko, 'di ba? Yung competitiveness, 'di ba? Yung degree and yung bilis ng information that you are expected to know, 'di ba? Kasi wala ka ng excuse eh. Yeah. Hindi mo na pwedeng sabihin, wala akong pang-photocopy ng libro, wala akong time pumunta sa library kasi everything is within your reach. So parang dapat alam mo na 'yan. Kaya ganun kahirap. So sige, ikaw Roslan, anong words ng parents mo? Yung words na parents ko. Na talagang nag-i-inspire sa'yo? Sabi niya, huwag ka gumaya sa amin, hindi kami nakapagtapos. Ito yung trabaho namin. So, pumasok yun sa isip ko, pag hindi ako nagpatuloy sa pag-aaral, ganun din yung kahitatan ng buhay ko. Kaya pinagpatuloy ko po. Kasi yung nanay ko, nakita ko, tagabenta lang ng mga gulay. So, naging motivation sa akin yung para lumaban sa araw-araw ng Pero nag-agriculture ka, magbebenta ka rin ng gulay, pero truck na. O, di ba? Oo, meron ka ng Roslan Farms. O, di ba? Free delivery. Ganon. And you were still saying, ano pa yung sasabihin mo? Sometimes, mami, sa malayo man yung school namin sa Santa Clara. Bira lang ako hindi makapag-absent. Every week talaga may absent talaga ako. Pero kinakomply ko talaga yung mga requirements. Yung mga pagsusulit, mga requirements binibigyan nila subject. Ay ginagawa ko yun para lang makapasa. Kahit hindi na mataas yung grado. Oo. Okay lang po yun. Okay lang yung mga average, no? Oo. Kung kaya na maging cum laude. Ayan. Pero, ano naman, these are for me, itong mga ganitong awards or recognition, no? But not necessarily a measure of your, intelligence and your, ganyan. So, sige, ikaw, Nurul In. Naging inspiration ko po is yung father ko since siya na lang po yung bumubuhay sa amin. And then, yung words na talagang tumatag sa isip ko is sabi niya, mag-aaral ka na mabuti kasi no choice ka rin naman. Pati sabi niya, wala akong lupa, wala akong kayamanan na balang araw ipaman ako sa'yo. Yung lang, yung education mo na lang para sa own future mo din naman. Girly. Sa akin po, ma'am, yung small gestures or small things na ginagawa ng parents ko. Pag uwi po ako galing laundry, kasi 5 to 9 p.m. po kasing sked ko, ma'am. Tapos, pagka uwi ko po, gagawa pa kami ng lesson plan, lalo na ng mga practice teaching time namin. Sobrang mga 2 a.m. na nakakatulog kasi may demo pa the next day. So, pagka-uwi ko po, ready na po yung dinner ko. Naka-ready na po, sabi ng tatay ko, before ka gagawa ng mga gagawin mo para bukas, kain ka muna. Tsaka wag ka mapag kasi malayo ka na. Kasi ang dami ko na po kasing narating, ngayon pa po ba daw ako mag-give up? Yun po, yung pinaka hindi ko talaga makakalimutan kasi alam ko na pagod ako,
pero mas pagod po sila. Oh. Yun po. At least, diba, pagdating mo from your work na nasa laundry shop Okay. nga, hindi yung ikaw pa magsasaing, ikaw pa magluluto, Yes, at least ma'am. andyan na. So, hindi lang words, no? Even your acts of support and of affirmation from the parents or sino man yung kasama sa pamilya, no? Talagang nagmamatter. So, dahan-dahan lang po sa pagsisermon sa ating mga anak. Although, syempre, part ng buhay yan, ha? Kailangan din na nare-remind kayo. Okay? So, ayun. Ayan, ang galing naman. Ang galing naman. Ngayon, pag-isipan ninyo, ano yung gusto ninyong maging mensahe sa mga kapwa ninyo, kabataan, at siguro yung mga estudyante pa, no? Pero sa pagbabalik yan ng Vida Isabela! Bago kayo, Sir Ayeng muna, anong message mo sa mga gustong mag-apply sa SPES? Kayo naman, anong mensahe ninyo sa mga kapwa ninyong kabataan, lalo na yung mga nag-aaral pa ngayon at medyo nahihirapan? I-enjoy nyo lang po yung buhay. Huwag po kayong magmadali, huwag nyo i-pressure yung sarili nyo. Instead na gawin nyo po yung mga bagay na wala namang halaga or hindi naman nagbibigay ng importansya, i-enjoy nyo po yung time nyo para matuto ng mga bagong kaalaman, matuto po ng bagong experience. Advice ko sa mga kabataan na nag-aaral, una-una pag may mga problema kayo, huwag nyo idaan sa bisyo, hindi yan nakakatulong. Kailangan faith in God, determination, tiwala sa sarili. Kung kaya namin, kaya nyo rin. Laban lang. Pray lang talaga. Dapat lagi lang positive kasi God will always send someone to save us. Tulad na lamang, andyan na yan, existing na yan. Minsan din we have to meet halfway. Kailangan natin mag-effort para makahanap ng mga tulong. So ayun, dapat positive lang tayo kasi hindi tayo pinapabayaan ni God. Lagi siya magsasend ng tao para tumulong sa atin. Kaninang phone yun? Ang edukasyon ang tanging... May pasilip-silip pa siya. Sa bawat pagtawag
tawag ng mga Sorry. Isa TV Production. Your only island TV channel.